Kapangyarihan namin na Diyos, tinataas ka po namin. Pinupuri ka po, O Lord God. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord, sa oras na ito na isang pagkakataon, O Lord God, na kahit man alam mo ang kabisihan ng inyong abang lingkod sa oras na ito, Lord, pero binigyan mo po ako ng pagkakataon, O Lord Jesus, na makapagbahagi ng iyong mga salita. Lord God, wala po akong magagawa sa aking sarili. Bagkus, Lord, lahat pong tiwala ko ay nanggaling sa iyo. Hindi ako magaling, hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Patawarin mo po ako, Lord, sa lahat ng aking mga pagkakamali, pagkukulang sa iyo, God. Ibaba mo, Panginoon, ako sa pinakamababa nga libelo, Lord. Na hindi po sarili ko, God, ang aking maibahagi, kundi yung kalooban mo lamang, Panginoon. 7 times anointing ang iyong ipagkaloob sa akin. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ito. Kiniklim po namin, ugad, ang katagumpayan. Anumang gawa ng kaaway, Lord, distraction sa gawain na ito, Lord, ngayon pa lamang wala siyang kapangyarihan sa pangalan mo. In the name of Jesus. Amen and amen. To God be the glory, mga kapatid. Hallelujah. Ayun, napaluwa po ako. Yes, God. Hallelujah. Sinong mag-akala, no, na magagamit tayo ngayon. Ayan. Yes, God. Hallelujah, mga kapatid. Narinig pa ba ako? Mag-ano lang po kayo, mga kapatid. Mag-response lang po kayo kasi ano lang po yung boses ko kasi may bata din po dito na ngayon. Dinala nila. Yan. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang book of Psalms po, isa po itong paalala sa atin. Amen. Kumusta ba ang lahat? Kumusta ba kayo, mga kapatid? Okay lang ba? May lakas pa ba tayo? Today is May na po, mga kapatid. May 2. Parang malapit na po tangang mag-2026 na naman, di ba? Ang bilis lang po ng panahon at ang bilis lang po ng araw din, mga kapatid, lalo na din ang oras. Kanina, sabi ng amo ko, 3:00 pa yon, pero ngayon 5:00 na. At 10:00 na din dyan sa Pilipinas, mga kapatid. Napakabilis na lang po ng panahon. Ngayon, close pa tayo. Bukas, hiwalay na tayo. Ngayon, friend pa tayo. Pero bukas, hindi natin alam kung friend pa ba tayo. Di ba? Ganun lang po kabilis. Pero ang importante, mga kapatid, no, nang dati kahapon nag-away tayo, ngayon close naman tayo. Isang magkapatid na masasabi mo ba na away bati, mga kapatid, yung feeling mo ba na sinong naka-relate dito, no? Yung sabi mo ba na ganun, ganito, ganyan, pero kalaunan, mga kapatid, nagiging ano kayo, ayan. Kumusta yung mga puso ninyo diyan? Okay lang ba, mga kapatid? Ayan, praise the Lord. Lahat po ito ay sabi pa nga sa ating Panginoon, trusting God and faith over the fear, mga kapatid. Sa pagtiwala natin sa ating Panginoon, ma-overcome po natin lahat ng takot. Amen? Sino po ditong natatakot? Amen? Hallelujah. Sa buhay natin, maraming natatakot tayo. Ano na yung future sa anak ko? Makapagtapos pa ba siya? Sa mga single naman dyan, natatakot ako. Mayroon pa bang ibibigay ang Diyos sa akin? Sa mga single mom or meron pang mga asawa, natatakot din sila. O baka niloko nga ako sa asawa ko nga ganito ganyan. Praise the Lord. Tayo po, mga kapatid, kung wala po talaga ang salita ng ating Panginoon, napapalibutan po tayo ng takot. Amen? Sa ating mga buhay. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, isa po itong encouragement sa ating lahat, mga kapatid, na tayo po ay at magtiwala sa ating Panginoon. Trusting God, faith over fear, mga kapatid. Ang pagtiwala po sa ating Panginoon ay na-overcome natin lahat ng mga takot sa buhay natin. Amen? Kaya dito po ngayon, nandito po tayo sa United Fellowship Apostolic Ministry, mga kapatid, para po sa ating lahat. Amen? Dahil ang salita ng ating Panginoon isang paalala, mga kapatid, dahil po ang tao puno ng takot, no? Pag abroad ka, minsan nangunguna yung takot mo. Praise the Lord. First move mo lang sa trabaho, mga kapatid, baka nagkamali ako, di ba? Hallelujah. Maraming beses tayong natakot, mga kapatid, pero pag sinusubukan natin, naaalis po yung takot natin. Amen? Kaya ang pananampalataya natin, na-overcome po natin ang ating tinatawag, mga kapatid, na fear, takot. Hallelujah. Dahil sa ating pananampalataya. Yan po ang ating pagbulay-bulayan sa oras na ito. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya purihin ang ating Panginoon. Sabi pa nga sa Hebrew chapter 6 or Hebrew chapter 11, mga kapatid, verse 6. Hallelujah, na
Babasahin ko lang para hindi magkamali ko. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa kaniyang sa kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos dapat sumasampalataya na may Diyos at siya ang tagapaghayaganti o tagapagbigay ng ganti sa kanya na mga kapatid, nagsisitawag sa kanya o nagsisihanap sa kanya. Ayan mga kapatid. Hallelujah! Isang paalala po sa ating Panginoon mga kapatid na kahit anong takot natin kung tayo po ay may pananampalataya tayo sa Panginoon, hallelujah, maaari po tayong humahakbang po tayo pasulong mga kapatid, no? Papunta, hallelujah, hindi po tayo paatras mga kapatid, pa-backward, praise the Lord, hallelujah. Kaya sa oras na ito mga kapatid, sa ating mga buhay, hindi natin maiwasan na marami pong takot. Amen? Marami po tayong katatakutan sa buhay mga kapatid. Amen? Hindi natin maiwasan sa buhay natin na pag umuwi kaya ako sa Pilipinas, sino kaya ang magbibigay sa amin ng pagkain, no? Kung uuwi kaya ako sa Pilipinas, ganito ganyan. 'Di ba nandoon na nangunguna yung takot mga kapatid. Pero isang paalala po mga kapatid sa ating lahat na sabi nga sa ating Tiber, sa panahong ako'y matakot, aking ilagak ang aking tiwala sa iyo. Oo, ito po ang ating kukunin mga kapatid na kung tayo pala ay natatakot, mayroong panahon talaga si David mga kapatid na siya po'y matatakot. Amen? Dahil alam po natin na ang book of Psalms po mga kapatid, isulat po ito ni Psalmista David o Haring David mga kapatid, di ba? Kaya sa panahon po na si David ay isang matakot or matatakot siya, isa lang po ang kanyang ginagawa, ilagak ang ating tiwala sa iyo. Saan po niya ilagak mga kapatid? Sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ganun din po sa atin mga kapatid sa panahon ngayon, pag tayo po'y natatakot mga kapatid, amen, hallelujah, ilagak natin ang tiwala natin sa Panginoon. I-check natin yung pananampalataya natin o baka tinatawag mga kapatid na baka kunti na lang o baka nabawasan na yung pananampalataya, baka mayroon na akong takot sa puso ko. 'Di ba? Hallelujah. And then mga kapatid, sabi dito sa ating binasa, sa ating dalawang key verse natin mga kapatid, nasa Timothy chapter 2 mga kapatid and verse 1 to 7 o chapter 1 verse 7 mga kapatid. Hallelujah. Alam nyo ba mga kapatid na ang takot nakakasakit yan? May sakit yung takot eh. Yung sakit na yan is nandoon ng depression. Hallelujah. Lahat po yan mga kapatid. Ini-insert po yan ng kaaway sa atin. Kaya sabi dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi tayo, ito na po mga kapatid, ang Panginoon, ipinagkaloob ng Panginoon na hindi tayo binibigyan ng Diyos ng espiritong katakutan, kundi kapangyarihan at ang pag-ibig at ang kahusayan. Ito po ang binigay ng Panginoon sa atin mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ito po ay sulat ni Apostol Paul na sinabihan po niya si Timothy, mga kapatid, na hindi ka binigyan ng Diyos. Hallelujah. Ng espiritong matakutin, kundi sa kapangyarihan at pag-ibig at kahusayan. Ayan. Hallelujah. Yan po mga kapatid ang sabi ng ating Apostol Paul kay Timothy. At alam po natin na ang sulat ni Apostol Paul hindi lang po kay Timothy at para din po sa atin na sumusunod po mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya kung tayo man ay humahakbang tayo ay marami tayong takot mga kapatid. Amen. Ang gagawin po natin mga kapatid, number 1, trusting God means letting go of control. Amen? Ang pagtiwala natin sa ating Panginoon, hinayaan natin si Lord na ikaw Lord ang mag-control. Amen? Hallelujah. Number 1 po mga kapatid, hinayaan natin si Lord na, hallelujah, Lord, ikaw ang may control sa lahat. Amen? Hindi na tayo dapat pang mabalisa mga kapatid dahil na mayroon tayong Panginoon na ikokontrol niya. God is in control mga kapatid. Kaya sa buhay natin, pag tayo po mga kapatid, hallelujah, ay nalungkot, ano ba mga kapatid, natatakot, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Sabi niya mga kapatid sa verse 1, or dito na po tayo sa point 1 mga kapatid, sa point 1, number 1, trusting God means letting go of control mga kapatid. Proverbs chapter 3 o Proverbs chapter 3 mga kapatid, verse 5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong mong puso at huwag kang manalig sa inyong sariling kaunawaan.
Kilalanin mo siya sa lahat ng inyong mga lakad at kanyang ituturo ang inyong landas. Amen? Hallelujah! Praise God! Ito po ang nais ng ating Panginoon, mga kapatid, na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Hayaan mo na, Lord, kung ito man ang mangyayari, okay. Kasi ito control mo ang lahat ng mga pangyayari sa buhay ko. Doon mo makilala na talagang yung tiwala mo, hindi ka na nababalisa bukas, hindi ka na nagtatakot, ano pang mangyayari. Kasi alam mo na sinabi mo na, Lord, let your will be done na sa buhay ko. Let your will be done na kung ano man ang kalooban mo, yun na po ang mangyayari. Hallelujah. Nais ng Panginoon na tayo'y magtiwala sa Kanya, mga kapatid. Kaya trusting God, faith over fear, mga kapatid, sa pamagitan ng ating pananampalataya. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung tayo man ay natatakot, praise the Lord, paki-mute lang po tayo sa isa dyan kung may hindi nakamute or i-mute lang po natin, no? Ayan, salamat po mga kapatid. Hallelujah. Baka nagkamali lang po siyang pindot. Ayan, praise the Lord. Ang sabi dito mga kapatid, amen, hallelujah, trusting, kung sabihin natin letting go of control o hayaan daw natin ang Panginoon na siya ang mag-control, mga kapatid. Ibig sabihin, Lord, ikaw na bahala sa lahat. Amen? Ikaw na bahala sa pamilya ko. Ikaw na bahala anumang problema pang dumarating. Alam ko, Lord, ikaw ay may control dito. Hindi mo ako pababayaan. Kaya doon mga kapatid, nagsimula yung ating pananampalataya na kahit hindi natin nakikita, pero naramdaman natin na ang Diyos mga kapatid kumikilos sa atin. Amen? Naramdaman natin dahil nagtiwala man tayo sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, lagi nating isasabihin na, Lord, I trust in you. No? God is in control, mga kapatid. Lahat ng nangyayari sa atin, kalooban ng Panginoon. Even ang Pilipinas, kung sino man nilagay ng Panginoon na maging Pangulo natin, God is in control. Hallelujah. Hindi natin pwede, Lord, ganun, ito man yung naging leader. Lahat ng pangyayari, mga kapatid, amen, kalooban ng Panginoon yan. Amen. Hallelujah. Wala pong desisyon ang Panginoon na hindi mali, mga kapatid. Lahat po, tama po ang desisyon ng Panginoon. Minsan lang talaga ang tao ay hindi niya accept. No? Dahil ito yung gusto ko. Pero ang Panginoon, yun ang gusto ng Panginoon. Kaya mga kapatid, minsan nat-stress ang mga tao dahil mga kapatid is, hallelujah, hindi nila tanggap, no? Yung mga nangyayari sa kanilang mga buhay. Hindi nila tanggap yung mga nangyayari sa kanilang mga sitwasyon, sa mga relasyon. Hallelujah, na mayroong mga relasyon, mga kapatid, na nasisira. Hallelujah, hindi niya alam na process tayo sa ating Panginoon. Paano ba tayo magiging matatag, mga kapatid, kung walang pagsubok na dumating sa buhay natin? Amen? Hallelujah. Kaya trusting God means letting go of control because God is in control, mga kapatid. Amen? Kinokontrol tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ano bang mga problema na dumating sa ating mga buhay, mga kapatid, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Because mga kapatid, hallelujah, sabi pa nga niya sa kanyang salita, at nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay kalakip na gumagawa sa ikakabuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyaong mga tinatawag alinsunod sa kanyang nasa. Kaya mga kapatid, pag tayo nagtitiwala sa Panginoon, kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, pasalamatan natin ang Panginoon dahil doon sa mga nangyayari na yon, mayroong aral na kukuha. Amen? Mayroon tayong aral na nakukuha, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya doon mo makilala ang isang tunay na Kristiyano, mga kapatid, na sa kabila ng bagyo, lindol sa kanyang buhay, nang doon pa rin siya nagpupuri, nagpapagamit, umaawit sa Panginoon. Doon mo nakikita, mga kapatid, na talagang glory to God tong tao na to, na kahit sa kabila no ng kanyang problema, sa kanyang depression, mga kapatid, pero nandoon pa rin tayo na nampalataya. Hallelujah, naglingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid. Even busy tayo, no? Hallelujah, dito sa mundo, mga kapatid, busy tayo sa makamundo, busy tayo magtrabaho, pero alam nyo ba, mga kapatid, nakaka-bless pa rin tayo kasi nagpatuloy tayo, mga kapatid, naglilingkod tayo sa Panginoon. Yan po ang pinakamaganda nga sitwasyon sa buhay natin, mga kapatid, na salamat, Lord, dahil pinili mo pa rin kami. Amen? Pinili pa rin tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, upang tayo po ay maglingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah. And next, mga kapatid, dito po tayo sa number 2, trust grew
through trials. Amen? Sa pamagitan ng ating pananampalataya, pagtiwala mga kapatid, nag-grow tayo sa pamagitan ng ating mga trials. Amen? Through trials. Amen? Hallelujah. Trust and grow through trials. Hallelujah. Lahat po tayo mga kapatid, tinuturuan tayo, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Di ba? Magtiwala lang tayo. Anumang mga problema natin, hallelujah, ay yan, kaloob ng Panginoon yan mga kapatid. Praise the God. Sabi nga niya mga kapatid sa book of, hallelujah, sabi dito mga kapatid sa book of Santiago pala, sa James chapter 1 verse 2 mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangaghulog sa sari-saring tukso. O ano yung mga tukso mga kapatid? Mga pagsubok sa buhay, mga tukso na hindi mo na akalain na overcome mo pala yung tukso na yon. Tinutukso ka ng brother mo, pinagalit ka ng ka-brother, ka-sister mo. Isa yung tukso mga kapatid, pero nanatili ka, naglilingkod ka sa Panginoon, sino ba yan sila? Di ba? Doon mo naranasan na ito talaga ginagamit. Kung ano yung weaknesses natin mga kapatid, gagamitin yan mga kapatid para tayo po'y mamumold tayo, magugro tayo mga kapatid. Kaya sabi sa number 3, yamang nalalaman na ang pagsubok ay sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. O, di ba? Nandoon yung pagtitiis natin sa ating mga buhay. Paglilingkod natin sa Panginoon. Kahit na dito sa UPA mga kapatid, nagtitiis tayo dito. Umattend tayo dito sa gawain mga kapatid. Kahit mahirap man ang sitwasyon, nagpatuloy pa rin tayo. Umattend pa rin tayo mga kapatid. Bakit? Hallelujah. Ay meron tayong tiwala sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, hallelujah, anuman ang problema mo, kasing laki man yan ng barko mga kapatid, merong solusyon na kasing lawak ng dagat. Amen? Malawak yung dagat, tandaan nyo. Kasi kung nakita mo ang Panginoon sa buhay mo, kahit anong pagsubok na dumating sa ating mga buhay mga kapatid, nakaahon ka pa rin. Hallelujah, patuloy pa rin tayo mga kapatid. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya trust grow through trials. Ang pananampalataya, nag-grow ang ating pananampalataya sa pamagitan ng ating pag-trust sa ating Panginoon. Doon po natin mababasa sa Santiago chapter 1 verse 2 to 4 mga kapatid. No? Hallelujah. Sabi pa sa 4, at inyong pabayaan ang pagtitiis ay makapagroon ng sakdal na gawa. Amen? Upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. O, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya napakaganda mga kapatid. Sa ating lahat, kung mayroon mang mga pagsubok, ibig lang sabihin, ni minumuld tayo ng ating Panginoon. No? Minumuld tayo ng ating Panginoon. May itinuturo ang Lord sa atin mga kapatid. Amen. Hallelujah. And next mga kapatid, number 3, trusting God leads to peace. Kung tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoon, magkaroon po tayo ng peace. Yung mga tao dyan na walang peace, puro abala mga kapatid, baka meron na kayong tinatawag na mga kapatid na nag-alala na po kayo, bukas ano kayang kakainin ko, bukas ganito ganyan. Hallelujah. Tinuturuan po tayo mga kapatid ni Apostol Paul, hallelujah, sa taga Pilipos, ano? Ang sulat ni Apostol Paul doon mga kapatid sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong balisa sa anuman bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamagitan ng pananalangin at daing na may pagpasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen? Hallelujah. Nandun pala yung promises ng ating Panginoon na ipakilala ninyo ang kahilingan ng Diyos. Praise the Lord. Lord, ito yung gusto ko, Panginoon. Pero kung hindi mo ibibigay, okay lang. Nandoon na nga yung trust to the Lord with all your heart. Diba? Nandoon na yung, hallelujah, yung tinatawag na Lord, kung ano man ang kalooban mo, yun ang mangyayari. Accept natin mga kapatid kung ano man ang mangyayari sa buhay natin or sa tiwala natin sa Panginoon. Hallelujah. Kaya trusting God lead to peace mga kapatid. Kaya tayo pong walang peace dyan, pakicheck na lang din po sa inyong pananampalataya or yung tiwala natin sa Panginoon. Baka nagtiwala na tayo sa ating mga sarili. Baka nagtiwala na tayo sa ating kaya, no?
Yun po ang mahirap diyan 'pag tayo pinagtiwala sa ating sarili, ay nako, mga kapatid, nandoon na talaga yung pag-aabala natin. Praise the Lord. Pero lahat na, Lord, kung ikaw ito yung kalooban mo, Lord, tanggapin ko, 'di ba? Hallelujah. Ito man, Lord, kung ito yung gusto mong mangyari sa buhay ko, okay, Lord, tanggapin ko 'to na may pasalamat. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung tayo anumang nangyari sa buhay natin, trusting God lang po mga kapatid. Trusting God lead to peace mga kapatid. Dahil kung ang isang tao wala nang siyang pananampalataya, hallelujah, kunti na lang, kumbaga kunti ba, o nagduha-duha na, nagkaroon na tayo ng walang peace. Kaya sabi dito mga kapatid, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, kung meron pa man tayong iniisip na tinatawag na nagduda-duda ba, duha-duha o nagdadalawang isip tayong magtiwala sa Diyos, nagdalawang isip tayo na hallelujah, sumunod sa Panginoon mga kapatid. Ngayon mga kapatid, i-check po natin yan. Baka yan po ang dahilan mga kapatid na tayo po, hallelujah, ay hindi makapagpatuloy. Bakit? Dahil nga sa ating pagdalawang isip eh. Dahil ang taong madalawang isip mga kapatid, walang tiyaga. At sabi pa nga ng James mga kapatid na ang taong double-minded man is not unstable mga kapatid. Kaya nais ng Panginoon, hallelujah, na tayo'y magtiwala sa Kanya ng buong puso mga kapatid. Amen? Sabi niya sa Santiago chapter 1 verse 8, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga lakad. Kung baga naglilingkod naman tayo sa Panginoon, pagtiyagaan mong sumunod ka sa Panginoon dahil yan po ang nais ng Diyos na maligtas tayo. Kung nagtiyaga ka lang naman mga kapatid na wala ka namang plano na pupunta ng langit, di huwag mong gawin yung pinagawa ng Lord. Pero dahil nandito na tayo mga kapatid, amen, ipasa Panginoon mo ang lahat. Amen. Ano mang kinakatakutan mo, baka magalit na yung mga pamilya ko nga naglingkod ako sa Panginoon. Hallelujah, galit naman yung mga friend ko na mga sanlibutan dahil hindi na ako umaawit doon sa kanila, hindi na ako nag-attend sa kanila, naawit sila, na dalawa yung puso. Ngayon, hindi na ako kasi ang inaawit ko na ay worship song na. Nauihan na sila sa akin. Walang problema yun mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya trusting God. Faith over fear, mga kapatid. Sa pamagitan ng pananampalataya na overcome natin yung takot natin sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, maraming pagsubok na maranasan natin. Amen. Pero mayroong salita ng Diyos na tayo'y inaalalayan tayo. May salita ng Diyos na tinuturuan tayo. May salita ng Diyos na pinapalakas tayo. Saan ka magtiwala? Doon sa salita ng tao o sa salita ng Diyos? Siyempre sa Diyos tayo magtiwala, mga kapatid. Dahil ang salita ng Diyos, mga kapatid, amen, ito'y nagpapalakas sa atin. Sa tuwing tayo'y nanghihina, may salita ng Diyos na nagpapalakas sa atin. Sa tuwing tayo'y sumusuko na, mga kapatid, may salita ng Panginoon, mga kapatid, na nagbibigay sa atin ng kalakasan at doon tayo at patuloy ako. Siya nga, ang laki pa nga ng problema niya sa akin. Hindi nga siya huminto, naglingkod sa Panginoon. Nakakahiya. Tayo, konti lang yung problema natin, mga kapatid. Minsan, hallelujah, hindi na ako magpatuloy, Lord. Amen? Hallelujah. Kaya kung anumang problema dumaranas na sa atin, mga kapatid, patuloy lang tayo. Huwag tayong huminto, mga kapatid, dahil nasa unahan ang tinatawag, mga kapatid, na nandoon yung tinatawag na hinahanda ng Panginoon para sa atin. Paano na lang kung tayo po, mga kapatid, ay huminto? Kung dito pa rin tayo sa mundo, napakagulo na ng mundo. Kaya tayo, mga kapatid, magpatuloy tayo, mga kapatid. Trusting God, faith over fear, mga kapatid. Lord, baka pag magpatuloy ako, ganito, ganyan, daming problema. Yes, yung problema mo ngayon, tandaan mo, may darating pang problema. At huwag mong ipag-pray na, Lord, tanggalin mo na itong problema. Ang ipag-pray natin, sabihin natin na, Lord, maawa ka sa akin. Kung may problema, palakasin mo ako. Upang, hallelujah, ma-overcome ko yung problema na yon. Amen. Hallelujah.
Doon mo ma-exercise yung inyong trust sa Panginoon. Doon mo, mga kapatid, maranasan na tunay pala pag tayo may tiwala sa Diyos, lahat ng problema masolusyonan. Amen. Taas yung kamay dyan, mga kapatid. Parang wala yata ako dito. Tingnan ko, Bi. Hallelujah. Hello, hello. May tao pa ba dito, mga kapatid? Hello? Hello? Brother Vince, pag ano ka dyan kasi parang nawala man ako ba? Ayan, salamat sis Heart or Brother Heart. Okay, pag in. Okay, salamat ha. Kasi hindi ka nag-blink, hindi ako nag-blink dito. Iwan ko. Okay, thank you. Okay, sige. Thank you po. Praise the Lord. Okay, mga kapatid. Number 3 na po tayo. Trust God lead to peace, mga kapatid. Hallelujah. Kaya si Job, bitaw mga kapatid, na sinusubukan siya. Lahat ng nawala sa kanya, mga kapatid. Anong ginagawa niya? Sabi niya, hallelujah, hubad akong lumabas sa bahay bata ng ina. Ay hubad din akong babalik sa Panginoon. Ang Panginoon nagbigay at ang Panginoon din mag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yan mo mga kapatid maranasan. Kung gaano ba kalaki ngayon ang pananampalataya natin sa Panginoon, mga kapatid. Dahil isang nito, kung titingnan ninyo si Job, wala tayo kakulingking ni Job. Tayo, hiniwalayan lang kayo ng ex ninyong manluloko, iniyakan ninyo, hindi na kayo pumunta ng BR. Sino dito na iniwan lang kayo kasi nang loko na nga, iniyakan nyo pa, kaswerte God. Amen? Minsan problema lang na konti mga kapatid, minsan hindi na tayo nagpatuloy sa paglilingkod ng Diyos. Mga away-away lang na walang kabuluhan mga kapatid, hindi na ako pupunta sa BR. Saan na yung pananampalataya mo? Paano mo ma-overcome yung fear mo kung doon ka nakapokus na mga kapatid? Lagi nating tandaan, trusting God leads to peace. Kung wala ka ng peace ngayon, pag-pray mo, Lord, tulungan mo akong mananampalataya ako sa iyo na kahit anumang mangyari sa buhay ko, nagpatuloy ako at naglilingkod sa iyo at nagtiwala ako sa iyo ng buong puso ko at buong kaluluwa ko. Amen. Yan po ang nais ng ating Panginoon. Kaya kung ano man ang problema ninyo, hiniwalayan man kayo, ng luko man yung mga jowa ninyo, or wala man siguro dito, or mga kapatid, niluko man kayo ng pamilya ninyo, nagpapadala kayo sa Pilipinas, winaldas yung pira, imbes na ang gawin sa pira na yun is papabahay nyo, hindi man nila nagawa, ay isalig ang tanan sa Ginoo. Kung wala man kayong mapagkatiwalaan sa Pilipinas, hindi i-keep niyo yung pira ninyo. Kayo nang magpagawa pag uwi ninyo. Para iwas mga kapatid sa trouble. Iwas sa kanang mga kapatid. Amen? Hallelujah. Tinuturuan tayo. Maraming mga tao ngayon na hindi nakapagpatuloy dahil nangunguna yung takot. For example, magbi-business ako. Iniisip ko na matsugi yung mga binitawan ko na pera. Doon ka pa lang mga kapatid, di ka talaga makapagpatuloy sa business na pinag-isipan mo dahil iniisip mo nang mabankrupt ka. Hello, mga kapatid, pag magsalig ka or you have a trust to God, mga kapatid, Lord, ito, ibibigay ko to. Ito, Lord, ang gawin ko, magbi-business ako. Pag sinasabi mong mag-business, huwag kang mag-isip na mabankrupt ka. Kasi doon pa lang sa iniisip mo, maging ganun talaga yun. Isipin mo na mag-grow ka doon. Magtrabaho ka rin. Sabi mo, ay mag-grow ako tapos yung business mo kapatid, dala na din pang konsumo sa bahay ninyo, doon kukunin lahat. O siyempre, mabankrupt ka talaga. Iba yung sa bahay. Kailangan marunong kayo mga kapatid na iba yung sa tindahan, iba din yung sa konsumo ninyo sa bahay. Meron akong nakilala niyan mga kapatid. Siyempre, hindi ka talaga. Kasi pag sa tindahan, magkano yung tinatawag mo dyan na tinatawag mga kapatid, yung capital mo, lagay natin 10K. Yung 10K, doon lang talaga yun. Ikaw mismo na, ikaw yung nagtinda. Kung may gusto kang bibiliin sa tindahan mo, bibiliin mo, kailangan pira mo. Hindi pira nung sa tindahan, ako man naman yung may-ari dito. Ganon mga kapatid, di ba? Praise the Lord. Kaya mga kapatid, minsan din tayong may takot dahil pinangunahan natin si Lord sa buhay natin. Pinangpungunahan natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, trust God lead to peace. Nagkakaroon tayo ng peace, mga kapatid. Amen? Sabi sa 7 mga kapatid, at ang kapayapaan ng Diyos
na di masayod ng pag-iisip, ay mag-ingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Wow! O di ba? Isang paalala ng Panginoon sa atin. Kaya sa atin ngayon, kung nagbabalisa pa man kayo kanina, napakasarap din yung word of God kanina no sa ano mga kapatid. Ang narinig ko kanina doon sa GCAP. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Isa din pong paalala, parang nagka-synchronize ang ating mga word of God. Siguro mga kapatid, marami na ditong nag-alala. Hallelujah. Nabalisa palagi. Hallelujah. Mga kapatid, wag na tayong magbabalisa. Nakakatanda yan eh. No, nakakatanda, Sister, Sister Malaya. Diba? Na-stress yung mga mukha natin dyan. Bis na maganda tayo mga kapatid, na-stress tuloy tayo. Ayan, praise God. Kaya isang paalala po sa atin mga kapatid. Kaya sabi ni Asong David mga kapatid, Haring David, when I'm afraid, I put my trust in you. Saan po niya binibigay niyang yung trust? Sa Panginoon. Amen. Sa Panginoon mga kapatid. Wala tayong ibang bibigyan mga kapatid ng ating pananampalataya at ang ating pagtitiwala ang ating Panginoon lang mga kapatid. Dahil tunay ang Panginoon po mga kapatid, siya po ang katulong natin. Siya po ang tutulong sa atin. Hindi yung mga kapitbahay natin, hindi yung kaibigan natin mga kapatid. Siya lang ang mapagkatiwalaan natin mga kapatid. Hallelujah. Amen po ba? Siya lang po mga kapatid, wala nang iba. Kaya kung anumang kabalisahan natin ngayon mga kapatid, lagi nating tandaan na may Diyos tayo at kailangan natin na ubos natin yung tiwala sa Diyos. Minsan, grabe tayo magtiwala sa tao. Lahat ng mga sikreto mo, sinasabi mo sa tao na yun. O, buti pa yung tao na yun, pero sa Panginoon, hindi mo inuna si Lord. O, di ang resulta, praise God, mga kapatid, dahil sinabi mo lahat doon sa tao kasi nga nagtiwala ka eh. Pero minsan ang tao mga kapatid, amen, nangamo ko, malakas lang ba yung boses madam? Ayan. Sabi niya mga, ayan, mga kapatid, okay. Sabi nga mga kapatid sa Isaiah 12:2 mga kapatid, narito Diyos ay aking kaligtasan. Ako'y titiwala at hindi ako matatakot. Sapagkat ang Panginoong si Jehovah ay aking kalakasan at awit at siya'y naging aking kaligtasan. O di ba? Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord is my strength and my song. He also is become my salvation. O di ba mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Ito po mga kapatid, pag tayo'y nagtiwala sa ating Panginoon, mga kapatid kong mga minamahal. Yes, madam? Digiga, madam, basta 5 minutes. Tingnan mo yung amo ko mga kapatid. Yes, God, hallelujah. Sabi dito mga kapatid, conclusion na po tayo. Trust start with surrender. Ang pag-trust o pagpananampalataya natin mga kapatid, nagsimula po sa pag-surrender mo sa Panginoon. I-surrender mo lahat, anumang kabalisahan mo sa Panginoon. Surrender all. I-surrender mo anuman ang mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Kailangan natin i-surrender mga kapatid. I-surrender ko Lord lahat ng mga nais kong makamit sa buhay ko. Yan po ang ibig sabihin mga kapatid na trusting God. I-surrender mo lahat mga kapatid. Nasa conclusion na po tayo at magbabackground ako. Number 3 mga kapatid. Number 2, it's grow through difficulties. Sa pamagitan ng ating mga pananampalataya, sa pamamagitan ng mga problema, trial sa buhay natin, difficulties mga kapatid, nag-grow tayo. Amen? Nag-grow tayo mga kapatid. And then number 3 mga kapatid, conclusion, it leads to peace mga kapatid. Pag tayo'y totoo nananampalataya, totoo may takot sa Diyos. Amen? Lahat ng mga pangyayari, di natin alam ang bukas anong mangyayari. Kaya mayroong salita ng Diyos na trust in the Lord with all your heart, not your own understanding.
but trust in the Lord with all your heart, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kung tayo'y nagtiwala sa Panginoon, mga kapatid, lagi nating tandaan, dami mang problema, may tiwala ako, may Diyos ako. Marami mang struggle, mga kapatid, sa buhay natin. Down ka man, nabigo ka man sa mga plano mo, mga kapatid, lagi nating tandaan na may Diyos ako. Always remember, you have Jesus, mga kapatid. Mayroon tayong Panginoon na kaya tayo, mga kapatid. Hallelujah, na tulungan. Hallelujah. Pray for daily overeat the let go of control. Ipanalangin natin ang ating mga problema na Lord, ikaw ang may control. Talk to God every now and then, mga kapatid. Kung may takot tayo, surrender natin sa Panginoon. Trust start with surrender to the Lord, mga kapatid. Yung pananampalataya natin, dapat surrender natin sa Panginoon. And then to grow through difficulties, mga kapatid. Kaya sa buhay natin, kailangan natin magtiwala sa Diyos. Yun na po, mga kapatid. That yung amo ko ay talagang kinakatok na niya ako, mga kapatid. And I hope na ang salita ng Panginoon ay nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Ako po'y manalangin, mga kapatid. Lord God, makapangyarihan namin na Diyos. Salamat, Lord, sa oras na ito. Muli, Panginoon, lumalapit po kami at salamat po, God, sa inyong mga salita na isang paalala, encouragement sa amin, Lord. Anuman ang darating pang pagsubok sa aming buhay, na ma-overcome namin sa pamagitan ng pananampalataya ang takot, Lord God. Itong takot, Lord, na gawa ng kaaway, na minsan, Lord, hindi namin nagawa ang inyong kalooban. Dahil sa takot namin sa amo, takot namin sa mangyayari, Lord, hallelujah. Sa mga nagsimula na mag-business, hindi natuloy dahil takot silang mabankrupt. Sa mga nagsimulang mag-asawa, hindi natuloy dahil natakot na maloko. Hallelujah. Sa mga nag-asawa naman, natakot na makaniloko, Lord. Kadami kaming takot, O Lord Jesus. Kaya turuan mo po kami, Lord, sa panahon ngayon, Lord God, na mas lalo po kami magtiwala sa iyo. I-bless mo po, Lord, ang UFAM family mula po sa aming mahal na Pastor Jury, Sister Divine, Sister Jane, Sister Tricia, Sister Malaya, Sister Adil, Brother Vince, Brother Henry, Sister Alma. Ganon din po, Lord. Hallelujah, Sister Mary Jane, Sister Lovefit, Sis Heart, Sis Miles, and Sis Girly, Lord. Sis Pindiono, Sis Chilin, and Brother Imdel, and Sis Miss Exotic. Itong mga kapatid ko na ito, Lord, sa mga 516 na mga members dito, Lord God. Ako po'y nananalangin, Lord, na anumang katakutan nila, Panginoon, ito po'y ma-overcome nila sa pamagitan ng kanilang pagtiwala sa iyo. Salamat, Lord, sa kapanahunan ngayon na matapos po namin, Lord, ang inyong salita. Salamat, Lord, sa lahat ng nakikinig na silyuhan mo po ito, Panginoon, ng iyong banal na dugo upang hindi po ito manakaw, Lord God. Silyuhan mo po ng iyong mga pangalan, ng mga mensahe, Panginoon, na sa tuwing kami po makaranas ng pagsubok, manatili kami na magtiwala sa iyo. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Sa katagumpayan, sa iyo namin itinataas lahat ng ito sa iyong kapangyarihan. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. To God be the glory, mga kapatid. Ibabalik ko na po sa ating MC. I love you all with the love of the Lord.